Nakauwi na nga pero nakakulong pa rin sa bansa ang OFW na si Mary Jane Veloso. Posible pang ilipat siya sa maximum security compound ng koreksyonal. Nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Parang panaginip. Yan ang unang kumpletong yakap ng pamilya Veloso sa halos 15 taon. Binugbog ng halik ng mga anak ang kanilang inang si Mary Jane. Tila ba binubuno ang ilang taong pagkakawalay. Pero sino mag-aakala na ang kanilang family reunion dito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong mangyayari? Hindi pa tunay na malaya si Mary Jane para sa kasong may kinalaman sa drug trafficking sa Indonesia. Taong 2010 nang sentensyahan siya ng parusang kamatayan matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa maletang pinadala raw ng kanyang recruiter. Pero git ni Mary Jane, inosente siya. Kaya naman ang kanyang Christmas wish, ayon sa Department of Justice, nasa kamay ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyang paglaya ni Mary Jane. Maaaring i-review ang halos 15 taon niyang record sa Indonesia para ma-avail niyang Revised Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kapag nagkataon, maaaring mapasama si Veloso sa mga lalayang ngayong buwan o hindi kaya ay sa Enero ng bagong taon. Sa ngayon, sa correctional siya magpapalipas ng magdamag. Posible pang sa maximum security compound siya kulong dahil tinuturing na heinous crime ang binubuno niyang kaso na drug smuggling. Nakiusap naman ang pamilya ni Veloso na huwag siyang ilipat sa maximum security dahil nandoon ang kanyang recruiter. Pero sagot ng Bucor, maaari nilang ilipat ng ibang kulungan sa Davao o sa Palawan ang recruiter ni Mary Jane. Sa December 24, papayagan siyang makasama sa salo-salo ang kanyang pamilya bilang diwa ng Pasko. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.